If it is an exclusive economic zone, then that is an interference in our activities. Paglabag sa karapatan ng Pilipinas ang ginawang paglalagay ng floating barriers ng Chinese Coast Guard sa Bajo de Masinloc. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, ito ay nasa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea noong 1982 kung saan kabahagi o signatory ang China. Kaya kung siya ang tatanungin, pwede nang tanggalin o alisin ang mga barrier lalo na kung nasa loob naman ng exclusive economic zone ng bansa. And if it's within our economic zone, exclusive economic zone, then we will just declare it to be such, and that it's a violation of our right to exclusive economic zone, and we can remove the same. At upang hindi lumikha ng tensyon, mas makabubuti kung hindi na militar kundi Philippine Coast Guard ang mag-aalis nito. It will be a civilian undertaking under the Coast Guard. We will not make it a military undertaking, but a civilian undertaking. Nakatakdang makipagpulong si Secretary Remulla sa mga opisyal ng Department of Foreign Affairs, Office of the Solicitor General at Philippine Coast Guard para pag-usapan ang panibagong kaso laban sa China. Una nang sinabi ni dating Supreme Court Associate Justice Francis Hardilesa na kabilang sa Philippine team na dumulog sa Permanent Court of Arbitration na maaring humiling ng bayad pinsala ang bansa sa China. Ito ay dahil sa ginawang artificial island ng China sa West Philippine Sea na nakasisira sa ecosystem. Samantala, dagdag pa ng DOJ, ang pagsira ng coral sa bahagi ng West Philippine Sea ay matagal nang naiulat noon pang 2015. Kabilang ito sa pag-aaralan ng pamahalaan para pagbayarin ang China bunsod ng environmental damage. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.